Mapagpalang araw mga ate at mga kuya. Welcome muli sa aking channel, ang Kuya Nandingan. Ang pagninilayan natin ngayon ay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia, chapter 2, verses 16, 19, and 20. Alam naming ang tao'y pinawawalang sala dahil sa pananalig kay Hesukristo at hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan. Nananalig din kami kay Kristo Jesus upang pawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Sapagkat ang tao ay di mapawawalang sala sa pamamagitan ng pagtalima sa kautusan. Ako'y namatay na sa kautusan, sa pamamagitan na rin ng kautusan upang mabuhay para sa Diyos. Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. At kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig na sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagninilayan natin ngayon ay tungkol sa krus. Ang krus noong unang panahon, kahit sa Old Testament, ay simbolo ng kahihiyan. Ito ang isang pagpaparusa sa mga makasalanan at nahuli ng batas. Ngunit binago ni Jesus ang simbolong ito. Ito ay naging simbolo ng pagmamahal sa kasangkatauhan at pagtubos sa ating kasalanan. Paano tayo nakikiisa kay Jesus sa krus? Dahil sa ating panalangin palagi natin sinasabi ay nakikiisa tayo sa Diyos. Una, ang pagpasandin ng ating sariling krus. Ang krus ng kahirapan, ang krus ng kawalan ng masandigan sa panahon ng pangangailangan. Ang pagsakripisyo sa buhay, pagsakripisyo sa mga sakit, sa mga nangyayari sa ating kapaligiran ngayon, sa kahirapan at pakikiisa sa dinaanan ni Kristo sa krus. Kaya kung tayo ay nagdarasal, ang ating kahirapan ay nagiging panibago kung nakikiisa tayo sa krus. Sa kabila ng krus ay ang pag-asa na magiging kasama tayo ng Diyos sa kanyang kalawalhatian at kaginhawaan. Hindi natatapos sa krus ang ating buhay, kundi ang ating buhay ay natatapos sa kaluwalhatian. Kaya huwag tayong matakot, huwag tayong magbigay ng hindi magandang pagmalay sa krus, kundi ang krus ay sa kabila nito ay buhay na walang hanggan at ang pangako ng Diyos
na kaluwalhatian at kaligtasan sa ating mga kasalanan. So ito lang po muna ang aking ibabahagi at maraming salamat and God bless sa ating lahat.